Thank you for that question. First and foremost, let's identify let's intindihin muna natin, identify yung mga, ano yung mga background ng mga kapwa ko mga graduate students na pagiging tulay o magiging dahilan para paano ba tayo ayusin ang schedule at ano yung mga programa at mga gagawin mga susunod na mga hakbang na i-address itong mga i-address itong mga programang ito. Kumbaga, isipin natin yung schedule, isipin natin yung time, isipin natin din yung mga profession nila. From there, we could have a definite and concrete plans ng ating ano mga gagawin natin mga susunod na hakbang, like ano yung mga interest nila at yung mga concerns nila bilang estudyante dito sa UPLB. Actually, personally, I can relate with that question kasi alam mo naman natin na maraming trabaho ang pagiging guro. At nakita ko itong hamon na ito noong pandemya na kung saan ako ay naging tulad ng aking mga estudyante, ako yung naging online student. Kasi nung panahon ng pandemya ay doon din ako nag-enroll the first year graduate student sa UPOU. And ang nag-drive sa akin to run for this position is that napansin ko that there is a need for connection and sort of engagement, lalo-lalo na sa mga graduate students, kung saan sila po ang pinakamaraming estudyante in terms of population sa ating pamantasan. So, kailangan natin, kumbaga, in, uh, iyak, gawing aktibo ang ating mga kapwa estudyante kung sa student engagement nga po na yung yung pamaintindihan, makagawa nga tayong mga programa na that will address to their concerns and needs as graduate students. Kasi talagang may mga hamon, personally ako graduate student, na may mga hamon talaga din ako na kinakaharap pagdating sa financial, schedule, and also sa mga professors natin. So itong mga concerns na ito ang naudyok sa akin na tumakbo para ah, malinawan at magkaroon ng boses ang mga kapwa kong graduate students sa ating USC. Actually, nakapansin ko na sa mga kapwa ko mga graduate students, unang-una na dyan yung pag-ano ng grades sa ating mga professors. Diba, kumbaga, may mga delay sa pagbibigay nila ng mga grades. Lalong-lalo na, kapag ito ay requirement sa mga like scholarships na kailangan requirements sa scholarships nila para makakuha sila ng financial pasuporta, okay, sa ating special support sa mga sponsors nila. Lalo pat kung kumpara natin ang ating mga students sa graduate, hindi na po kami kasama sa free tuition. Kumbaga, sarili na naming bulsa ang ginagamit namin bilang pamatrikula namin sa aming pag-aaral. Kaya isa yun sa mga concerns na unang-una kong yung pag concerns na pag-late ng mga bibigyan ng grades sa ating mga professors. Pero also due respect sa kanilang mga time. Pero of course, kailangan din hindi ang ating mga pangangailangan. Siguro ang aking yun ng sunod na hamon na naobserbahan ko sa OU, sabi ko nga kanina, na ang in terms of population, ang graduates po ang may pinakamarami. Ngayon, ayun nga, kailangan natin ng student engagement sa ating mga kapwa kong graduate students na I think magkakaroon ng significant effect, okay, sa paglago pa ng programa ng graduate studies sa ating pamantasan, and also sa paglago ng ating um, boses bilang estudyante rin sa ating pamantasan. Tulad na ng banggit ko kanina na alamin muna natin ano yung mga background, ano yung mga istorya
na mayroon ng ating mga kapwa kong UPOU students na nasa-graduate studies. Kasama na dito ang social status, religion, lokasyon. So from there, we could have ay culture pa pala, isama natin yung kultura na kanilang kinalakihan. So from there, we could have ganyan, intindihin muna natin itong mga storyang ito. Tapos ito, because of these stories na ito, this data na makukuha natin, we could have we could create programs that will address and cater to this varied environment of UPOU students. So kumbaga, in other words, intindihin mo natin ano yung mga date, ano yung mga istorya na mayroon ang ating mga kapwa kong graduate students sa UPOU, even undergraduate, na from there, makagawa tayo ng mga further steps that will further enhance student engagement and also address their interests. Siguro nung aking undergrad, nagkaroon ako ng conflict when in terms of schedule and na bilang student volunteer or campus ministry student coordinator, nagkaroon ako ng dilemma o hamon na ano bang kayang unahin? Ating mga constituents ba o aking personal academic performance? So, ang ginawa ko, ang natutunan doon is hanapan ng balanse. Kumbaga, may magtulungan sa ating mga kapwa ko o sa mga kataas kung pwede mo manghingi ng mga payo. Okay, kasi of course may mga wisdom din yung mga ibang tao na pwede makatulong sa akin. Kumbaga, mag-asa ko sa kanila ng kanilang suggestions and payo sa akin. And from there, we could like a digest and I can have a formulative plan ano yung mga magiging next step ko. Luckily naman, hindi na-compromise ang aking pag-aaral and yung aking mga student volunteer sa akin nung undergrad pa ako sa PNU na na-address yung both my academic performance and na-address din yung programa na doon sa organization na kinabibilangan namin. Nagkaroon kami ng mga programa, naging aktibo ang mga student volunteers na amin noong panahon iyon. Para sa akin, unang-una muna ay nakakalungkot ang nangyayari sa Palestine ngayon na may mga may mga nagiging biktima na mga musmos that hindi naman di sila aware. Bakit? Kumbaga, di nila desisyon itong maranasan itong mga conflicts na ito. Para sa akin, dapat ipagpatuloy ang pag-boycott ng mga ito mga uh, ito pag inisyatibong boycott na ito dahil may mali na talaga nangyari. Na may mali na talaga nangyari sa sitwasyon na ito na dahil sa pag-boycott, bakit itong pag-boycott na ito ay maging tulay na makatigilan na at gawin na ang dapat at lalo-lalo na sa conflict ito sa Gaza. Yun naman po. Medyo unahin natin siguro in a way, unahin ko nga sagutin yung tanong yan na hindi magiging hadlang na ang ating setup na online, na ang UPOU na setup natin online, hindi maging hadlang na tayo ay maging aware at may boses, hindi maging mawala ng boses sa mga ganito mga issues na ito. Itong mga itong mga environmental these are resources natin. Ito yung mga yaman natin na kailangan natin pangalagaan. Na ito ay para makita ng mga susunod na henerasyon pa. And also, ito po ay magiging tulay din na maging reflection, kumbaga, kung paano ba natin pinangangalagaan ang sarili. Kumbaga, magkaroon ng planning to have programs that will also address these environmental concerns like for
education, na itong mga, especially I mean, in teaching, hindi in this cultural aspects of the country. So kailangan to pangalagaan. At bakit to bakit? Because may mga tao ding may mga tao na nakasalalay ang kinabubuhay sa mga yaman. Hindi lamang kumbaga isang malaking organisasyon like ari ng resort sa ito. Kumbaga, isip natin ano yung mas nakakabuti sa mas nakakabuti, which is yung mga yung mga namumuhay sa agrikultura at yung mga namumuhay sa paligid dito. Hindi lang a selected persons. Yun po. Okay, para sa akin, that number one trait is connectedness. Especially in the midst tayo po sa UPOU ay tayo nga ay online setup, hindi ito magiging hadlang natin para tayo magkaroon din ng komunikasyon at connection sa isa't isa. Para sa akin, bilang student leader, kailangan ko mag-connect sa aking mga kapwa ko estudyante, lalo-lalo sa graduate students, na para sila ay madala, mahikayat, mag-participate sa mga kaganap ating pamantasan. Again, connectedness is one trait that a student leader must. Para sa akin, I want just to, if mapalad na manalo sa darating USC, kumbaga, ang gusto ko magiging marka na may iwan ko o matatandaan sa ay isa sa mga nangunang student leaders na tinawag at hinikayat ang mga graduate students. Alam naman natin, kasi give the background of graduate students, medyo ano sila, sa yung kanya-kanyang isla. Kumbaga, ASEAN studies, magkakasama yan. Yung ibang programs, magkakasama-sama yan. Kumbaga, ang magiging marka na may iwan ko sa aking mga, kapag ako'y palagi manalo, is itong mga islang ito, itong mga barriers ito, ay makukonek ko sa isa't isa. Kumbaga, yun ang aking magiging marka na may iwan. Kumbaga, nahikayat at nagkaroon ng mas aktibong student engagement ang mga graduate students. Yun po.